Mga master, kung matatandaan po ninyo sa atin po mga previous na videos, ay nabanggit natin ito pong Senate Bill number 2620 na aprobado na ito sa Senado at naghihintay na lamang ng resulta na kanila pong equivalent na bill sa House of Representatives. If ever po na magiging batas ang laman ng Senate Bill 2620, ang layunin po nito ay babaan ang PhilHealth contribution. Ang kasalukuyan po kasi na nasa 5% ng basic salary, 2.5 dyan ang manggagaling sa atin. Doon po sa proposal ay magiging 3.25% na lang ang total contribution sa PhilHealth. So ang deduction sa atin ay nasa 1.625% na lang. No, so from 2.5% na kasalukuyan, if maging batas yun, 1.625 na lang. So nakakatipid tayo ng nasa 0.875% ng ating basic salary. So magkano naman kaya ang equivalent nito sa sahod na matitipid po, no? Dadagdag sa net take home pay if ever na maging batas ang Senate bill na atin pong pinag-uusapan. So kung sakali naman po ito ay maging applicable next year, 2025, sa implementation ng second tranche ng atin pong dagdag sahod, no? Yung sahod ng salary grade 11 step 1 ay nasa 30,024 na. So 0.875% ng sahod na yon or ng basic salary mo, ganun po ang matitipid ng PhilHealth contribution dadagdag sa net take home pay mo. Net take home pay natin if ever na maging batas nga ang laman nito pong Senate Bill 2620. Maganda po yan. Kung mas malaki po yung sahod mo, mas malaki din yung matitipid at idadagdag sa net take home pay mo. Multiply mo lang yung basic salary by 0.875%. Ganun na yun. Ang challenge lamang ay dahil sa limited na lamang yung panahon, no, ng atin pong mga mambabatas para pag-usapan ang ganito pong bill, no. Sa Senado walang problema kasi aprobado na sa kanila. Yung ating concern dito ay sa House of Representatives dahil ito pong atin pong bill ay mag-e-expire na rin po siya pagdating po ng end ng 19th Congress. Ibig sabihin by June or kung kailan po magtatapos itong kasalukuyang Kongreso, back to zero na, no, yung mga bills pagdating po ng July sa pagpasok ng mga bago na namang kongresista at mga senador. So yun po yung challenge dito, yung panahon, no, na kinakailangan ng mga kongresista para mag-approve din ng kanilang bersyon related po dito para nang sa ganun ay meron pong maisubmit sa Malacanang at may chance na maging batas at ma-implement mapapakinabangan ng mga PhilHealth members. So tayo po ay mag-aabang ng anuman pong update tungkol po dito at atin pong ibabahagi sa inyo if ever na mayroon na po magiging magandang balita o kaya ay hindi ganun kagandang balita related po sa proposal na babaan ito pong contribution sa PhilHealth as amendment doon po sa Republic Act 1122.3 or ang Universal Healthcare Act.